The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Magandang hapon Central Luzon, Pilipinas. At buong mundo, it's the 25th of March, 2025. Oras na naman po para tayo magsama-sama sa isang oras ng makabuluhang talakayan upang magsiyasat ng mga kandidatong nais nating iboto sa darating na Mayo dahil 48 days na lamang po at election na. Ito po si Alex Zambrano. Kaantabay ninyo po ang inyong himpilan at Commission on Elections para maghatid ng mga impormasyong kinakailangan para sa halalan sa programang Ang Paglalahad 2025. Ito'y sabayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. At para kumpletuhin ang ating programa, ating makakasama live sa studio ang senior producer ng CLTV 36, Paolo G. Santos. Paolo G! Abak na balen, abak na. Kareta pong kaya kaming talatuki. Ayan, ano man hong oras ho sa inyong kinaroroonan. Ayan, Global Kapampangan kasi DJ Alex. No? Ayan dyan yung mga OFW, namisang kanya nila humbayan. At kapag humaharap ho sa amin, ito pong mga aspiring na kandidato naman. Oo. Ay, kanina buntok pala yung kakong kandidato, ngaran. O, yung mga minamanok ho ninyong bukas makalawa kakaway ho, local candidates ho ang amin po tinatarget ngayon at doon din ho sa mga mga aspiring ho sa national mula ho sa senador DJ Alex ay nakabukas din ho itong paglalahad no? At gayon na rin yung napakaraming party list na tumatakbo DJ Alex pwede silang sumalang dito ho sa ating pong programang Paglalahad 2025. Ayan. Tama ka dyan, Paolo G. Kaya kung may nais po kayong iklaro patungkol sa eleksyon o mga katanungan sa ating panauhin ngayong hapon, pwede pong mag-text ang inyong concern sa 0919-264-4439. You may also leave your comments on our Facebook Live. Samantala, bago natin ipakilalang ating panauhin ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang paglalahad sa RW 95.1 FM. Grand O-Plan Baklas ng COMELEC aarangkada sa March 28. Maglulunsad ang Commission on Elections sa COMELEC ng malawakang Grand O-Plan Baklas sa pagsisimula ng local campaign period sa Biyernes, March 28. Layunin nitong tanggalin ang lahat ng illegal campaign materials simula noong kick-off campaign ng mga kandidato para sa national position. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, sabay-sabay itong isasagawa sa buong bansa kung saan lahat ng COMELEC regional offices at election officers ay magtatanggal ng illegal at hindi environment-friendly na campaign materials. Hinimok din niya ang mga may-ari ng mga private property na limitahan ang pagpapaskil ng election posters at tiyaking sumusunod ang mga kandidato sa COMELEC requirement na 2x3 feet. Noong February 28, nagpatupad na ng O-Plan Baklas ang COMELEC para sa senatorial at party list candidates. Sa pagpapatuloy nito, bibigyan muna ng 3 araw na palugit ang mga kandidato upang tanggalin ang kanilang illegal na campaign materials. Ang hindi susunod ay maaring kasuhan ng election offense na posibleng humantong sa diskwalifikasyon. Balita na may kaugnayan pa rin ho dito ho sa ating pong makasaysayang halalan, mga kaibigan. Kayo pong mga nakikinig ho sa radyo, sa anuman hong tanggapan ng gobyerno, ay marami hong nakatune in dito sa ating pong Paglalahad 2025. DJ Alex, matagumpay na deposit na ho ng COMELEC at Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, o BSP,
ang Final Trusted Build Source Codes. Napakahalaga ho nito mga kaibigan, para ho sa 2025 national and local elections sa May 12. Alinsunod ho ito sa Republic Act 8436 na inamyendahan naman ho o ito hong RA 9369, ang Automated Election System Act. Pinangunahan mga kaibigan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at BSP Officer in Charge Elmore Capule sa BSP Head Office ho yan dyan ho sa Maynila. Nito lamang ho nakalipas na araw ho ng Lunes, March 24. Dumalo rin sa seremonya mga kaibigan ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Nandyan din DJ Alex ang National Movement for Free Elections o ito hong NAMFREL at ilang miyembro ho ng media bilang mga saksi. Kabilang ho sa mga naidepositong source codes na anuyawari yan, darinig kaya katamon talatuki, ito hong mga sumusunod na sistema dito ho sa Automated Election System o AES o Automated Counting Machine. Ene po PICO singaos ka rin. ACM na po ingaos ka rin para ho sa bilangan ho ng boto. Consolidation and Canvassing System o yun hong kung tawagin ho nila CCS para ho sa pagsama-sama at pagproseso ho ng resulta. Election Management System, EMS naman po ingaos ka rin, kakaluguran, kabalen para ho sa pangkalahatang pamamahala ng eleksyon. Secure Electronic Transmission System o SETS para ho sa ligtas na pagpapadala naman ng resulta at Online Voting Counting System o OVCS. Ulitan tayo, OVCS para naman ho yan sa online na pagboto at pagbibilang. Bago ito, isang escrow agreement mga kaibigan mula ho sa nilagdaan ng mga opisyal ho ng COMELEC at BSP na ang layunin nito hong pinirmahang kasunduan ay isa hong ligtas na pangangalaga ng naturang source codes. Ayon ho sa komisyon, ang source codes na ito ay dumaan ho sa full final trusted build international certification at local source code review upang matiyak naman ho ang kaayusan, kredibilidad at transparency ng eleksyon. Patuloy rin umanong nakatabi ho dito ho sa BSP Vaults ang source codes mula ho sa mga nagdaang halalan. Kapilan yan noong 2020 din. Diyan nagsimula yung automated 2013, 2016, 2019 at 2022. Bilang bahagi ho yan ng seguridad sa proseso ng makatotohanan, makatuwiran na halalan. Samantala, bawal ang ayuda 10 araw bago ang halalan ayon sa COMELEC. Patuloy na ipinapaalala ng COMELEC na bawal na ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong pinansyal 10 araw bago ang national and local elections, gayon din sa mismong araw ng halalan sa May 12. Ipinagbabawal din na mamigay ng tulong ang mga kandidatong nakaupo sa pwesto, kanilang pamilya o supporters dahil ituturing umano ito bilang vote buying. Ayon sa COMELEC Region 3, nagsasagawa sila ng koordinasyon sa mga lead agency upang maikalendaryo ang mga payout na tatamaan sa panahon na ipagbabawal ito. Kasama sa ipinagbabawal ang mga programa gaya ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad ng Department of Labor of Employment, ayuda para sa kapos and kita o AKAP, assistance to individuals in crisis situations o AICS at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development. Pinapayagan lamang ang pagbibigay ng medical at burial assistance. Bawal din ang pagdadala ng higit sa 500,000 peso cash 2 araw bago ang eleksyon. May higpit ring ipatutupad ang 24/7 money ban checkpoints para matiyak na walang lalabag sa mga tuntunin na itinakda ng ahensya. Paalala rin ng COMELEC sa publiko na huwag magpaloko at alamin ang karapatan ng bawat isa bilang mga botante. Samantala, bago po natin ipakilala ang ating bisita, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang paglalahad sa 2025, boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 10 minutes past 4 o'clock. Binitin na.
araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon lang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsarib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Babalik ang Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 12 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025, dito sa RW 95.1 FM na sabayang napapakinggan at napapanood po sa Facebook pages ng CLTV 36 at Sunstar Pampanga. Oy Nina. Ada rin ang kakatamong talatukiya manalbe kempong kakatamong social media. Oras sa, mga atanang mga Pampangan at mga Nagalogi Paulo G. Para ho yung mga suki ho namin dito ho sa Angeles na malugod kay kakatamong amano. Na minsan kasi suswatan da ako eh. Ninuwari makiramdam kaya kadala rin Kapampangan nga. Opo, kabalen. Ito na ho yung ating pong pagkakataon para masuri ho natin. Ito pong mga local leader ho natin. Yung mga aspiring candidate ho natin. Ngayong araw, DJ Alex naman. Ang pangunahin ho nating, pagkahuwi na isa lang ho ito, talagang tell-all din ho, mga kaibigan ng kanyang peg. Dating konsehal ng lungsod ng Angeles, na naglingkod ho sa sangguniang panlunsod mula ho 2013 hanggang 2022. May nariya pong termino. Matapos ang kanyang termino bilang konsehal, patuloy ho siyang naging aktibo dito ho sa mga usaping panlipunan at pampolitika sa lungsod. At yung kanyang mga bill na masasabi, ordinansa, ina-adapt pa yan sa Kongreso. Hindi ako nagkakamali. Sa kanya hong mga taon, mga kaibigan, na serbisyo dyan ho sa lehislatura, nakilala ho siya sa kanya hong sipag at dedikasyon para ho sa komunidad, mga kaibigan. At yung sustainable development para ho dito ho sa ating pong mahal na syudad, dyan ho sa Angeles. Siya ay walang iba. Nino yan? Ada rin yung kakatamon talatuki, Amos Rivera. Maya Paldo kaya ka. At manyamang katiman ngayon. Manyamang katiman. Basta tingnan ba itang introduction ko kaya ka. Shoutout kaya pa at Chimbiki. Iba sa Biki Vega. Manalbela naman din puso ng ating tamong makaniningay. Pami katago na yan. Ipangumusta. Malapit ding kayo kanyan. Kampanya yung local 28, di ba? DJ Alex. So, yes. May kakabalo na kanini ninong
sinong mabangis? Sino ang anong pwede mong bigyan na gustong malapit ng makanyaning kay paspasa na ng kampanya. Definitely, it's exciting. Exciting. Paano ba natin i-address? VM na ba? Dahil since he's already aspiring for Vice Mayoral? May nag-text dito, idol na lang daw, sabi. Baka assuming kayo, di ba? Ang Vice Mayor ngayon si Vice Mayor Vicky Vega. Pero siya yung katunggali mo. Mano-mano, laban, tama. Di ba? Okay. Idol na lang daw, sabi ng mga followers niya. Umpisahan na natin, kilalanin muna natin. Parang first time niyo po bang na-interview dito sa RW? I believe when I was a sitting councilor po sa Angeles City, I was invited here. Yung morning program. And before anything else, magandang hapon po sa lahat ng mga viewers and listeners ng inyong programa. Thanks for having me here. Yes po. Okay, eto po, yung po bang mga Rivera originally from Angeles City? Ang roots po namin actually Mabalacat, no? Ang kwento ng lolo namin is nag-stay siya sa Mabalacat, and then nung nag-asawa siya, siya yung silang ni lola namin. Sila yung nag-migrate sa Angeles. So basically, born and raised po kami in Angeles City. I see. And ilan po kayo magkakapatid? We are 7, and youngest po kami, kaya kami may kambal po ako, DJ Alex, and yung eldest namin si Attorney Willie Rivera. Oh, si Atty. Will. Nagkaroon siya ng programa dito before. Opo. Ayan. And lahat po ba kayo may asawa na, titolado na? With all modesty po, no, sa sakripisyo, pagtsatsaga ng aming mga magulang. Ang mama namin po ay dating midwife for 50 years. And yung tatay po namin dating naging driver, no. Pero parati nilang tinuro sa amin na kailangan makapagtapos, no. At the end of the day, yun yung kasing greatest equalizer in life, na pag nakapagtapos yung anak ng mayaman at anak ng mahirap, basically equal opportunity na yan sa buhay, no. And at yun DJ Alex, alam mo baga, ayan, nababanggit kasi yung kung saan siya, nuno ko rin niya menibat yung ugat niya. Maraming netizen nang nakakapuna dyan sa Angeles sa mga campaign poster mo, yung backdrop mo, yung ina mo. No? Yes, yung nanay niya, proud na pinagmamalaki niya taga na. Even if I'm not running, we're really proud of our mom kasi sa kanya namin naman na yung essence ng public service. Ang dami naming nakita na mga patients po niya na manganganak na lang, wala pong kapera-pera. Although private yung clinic niya. Talagang tutulungan niya at ilalabas siya ng libre yung Maragula bagi ta gametong pong kay pamilya. Minsan na yan, DJ Tyra, balo minsan natika sa sopar makayan mo balo makanano may ilabas. Kupunta si sa arenya pa kanya ng ara. Manto kayo talagang kasingkilan mo at hanggang makanano DJ Alex pagka kasi nag-uumpisa sa pamilya. Yan yung mumunang gasto sa Maragul. Kaya buri mo sabihin ni Ima sa pool, kilala reken baryo, ken community, na itampaman niya na sigida. Muri sabihin hanggang karetang alang-ala milalabas. Kasi niyang mag-aral kay Sir Paulo, may ragul kami kahit ang mismong clinic nung noko rin niya ating pasyente. So over the years, sikit mo yan And then mag-validate mo yan yung tagali Attorney Willie, pontagal ko po, tamag-house kami, kabud na mo til lumapit mother ka na ako. Supportan ka kasi imamason mo yung magpanganak ka rin at lokong anak ka na. So, itang balor ng ima. Itang goodwill. Wow. Yapin po yung babandera na pong Amos Rivera. Pero Vice, ano po yung kursong natapos ninyo? Nakapagtapos po tayo ng Bachelor of Science in Accountancy sa Holy Angel. And then nag-aral po tayo ng kurso sa Ateneo School of Government dun sa Urban Housing. And then nakapagtapos din po tayo sa UP. Transportation Studies, and hanggang second year po akong law student. Hindi ko lang natapos kasi nagkaroon ng conflict nun sa trabaho ko sa council. Parang gusto ko kasi nun ibigay ko lahat yung oras ko sa termino ko. Pero di ka naman nabigo. Nag-aabogado ka sa sa sanggunian. Nagamit ko yung nakikipag-argumento ka I think it's important na knowledgeable ka sa sa ganyan. Sa batas. At least yung mga basic law subjects na nagamit ko dun sa nung naging consul tayo. Okay. And
Would you say na yung mother niyo po, yung naging inspirasyon ninyo sa pagpasok sa politics? Definitely yung parents, no. When I decided to accept the offer to run, I seek the blessing of my parents and of course kay Kuya. And I would share this, no. Probably this is the first time I would share this with you. April 17, 2002. This is the moment na life-changing. Nung nanganak yung panganay ko, his name is Jeremiah Rivera. Jeremiah. He was diagnosed with congenital disease. Isinilang po siyang mahina ang tenga, malabo ang mata, may more than 1,000 ang grado. Tapos sa DJ Alex, butas po yung alangala. So after 3 days, kinailangan ko siyang dalhin sa Manila kasi nagkaroon na siya ng sepsis. Pagpasok ko po sa ospital, bigla sinabi ng doctor, Mr. Rivera, your son might not survive. So, panganay siya. Nasa Lupaho pa lang po ako noon. I was doing well with my work. And then I went to the comfort room. I'll be honest, I cried. I sat on the floor tile and then I prayed. Kahit naman sinong magulang magdadasal. And I asked God, can you give me 10 days to be with my son? Nasa loob siya ng NICU, yung neonatal intensive care unit. But of course, when you ask something to God, you have to give up something. Hindi naman pwedeng dasal ka lang ng dasal, wala ka naman sinasacrifice. I call this a covenant, no? If you give me 10 days to be with my son, for as long na kailangan mo ako sa gobyerno, I'm going to help a lot of people. Di pa ako konsyal no, nasa Lupaho pa lang ako. Fast forward po, with all modesty po, I'm blessed na pinagkatiwala po ni Mayor Tarzan Lasatin, ni Attorney Willie Rivera, Mayor Ed Pam yung Lupaho. Documented po to. For more than 20,000 families po ang nabigyan natin ng tulong pabahay. And then, pinalad ho tayo maging konsyal. More than 40 ordinances ang na-author po natin, principal author. And then, yung pong solo parent ordinance na recognition nationally. Tayo rin po yung nakipaglaban sa mga tricycle drivers, Sir Paulo, alam mo to. Nung gusto nila mawala ng karapatan magbiyahe sa national highways, na ginawa ho natin bilang mambabatas, nabigyan sila ng karapatan lumabas sa highway, kaso dun sa shoulder lane lang. Yung 10 days, Sir Paulo, DJ Alex, my son now is 22 years old. Wow. Ang ibig ko po sabihin, although ito, nagkaka-goosebumps ako. Ito pong nandito ako sa public service, ang kausap ko po, hindi po tao. Every time I remember that moment na nasa CR ako, yun po yung pinangahawakan ko po. And it has to be something na gagawin mo, hindi lang siya lip service. Kaya nga recorded yung mga nabanggit kong track record kanina. Sa ulado mo. Ano. Pero alam niyo mga kaibigan, pagka yung isa hong public servant, naririnig ho natin, mamutawikin kaya nga mano, naiyabi na po yung nga pong Ginoo. Amen. Thank you. Ako naman, yung challenge ko naman mo naman, karetang, pag sumikapan da nga bede king kampanyada, nga mano ni nga pong Ginoo, sana tutukiya po kitang bakas you. Sana sumasama yung gawa ninyo dun sa inyong salita. Kasi pagka, ayun, binabanggit mo ang Panginoon, amen ka mo. Pero kapag tinignan mo track record at yung pamumuhay niya, habak na balen. Yes. Diba? Ito may masakit na katutuan. Okay, Vice, na-mention po ninyo kanina, na parang na-mention nyo yung pangalan ni Mr. Tarzan Lasatin. Opo. Would you say na naging bahagi po siya ng sumuporta po siya sa inyo sa inyong pagkaluklok noon? I believe naman po in our lifetime, one way or the other, may makakasama ka na magiging parte ng buhay mo. No? It's sum of the total parts, kumbaga. Nabanggit ko nga po kanina, grateful ako kay Tatang Tarzan, kay Kuya Willie, kay Mayor Ed Pam, of course, aking magulang, and all the supporters po all my life dito po sa public service. And I do not credit this track record po sa akin lang. No, I cannot do it alone. It has to be a collective effort talaga. No. Okay, and ano po yung mga hinabol ninyong positions before and after ninyo maging counselor? Naging SK po ba kayo prior kayo pumasok sa yung pagiging konsehal? And then after konsehal, may hinabol pa po ba kayo after? Bali po yung first offer po talaga came from Mayor Ed Pam. Wala man po akong kaplano-plano dyan, DJ Alex. No? Hindi man sumagi sa akin yan, to be honest with you. No? The offer came in 2013. I think going second term si Mayor Ed Pam in 2-1 nun. And then he offered me. The reason I accepted the offer, dalawa lang. One is kailangan meron kang willingness to help.
If a candidate does not have the intention to help in the first place, dapat po wag ka na tumakbo. Agree. And second, which is medyo malalim lang po to, Sir Paulo, DJ Alex. The second reason I accepted the offer to run in 2013 is in my own little way, I'm going to do everything that I can para po manumbalik ang taong bayan, mga Pilipino sa mga nakaupo. So, real talk lang po ang aking palagay. Marami pong mga botante, wala nang gana magboto kasi ang mindset nila, pare-pares lang naman yan. Mindset nila pag election, nakikita ka, pero after election, di ka na nakikita. Something like that. Nabanggit ko nga nung nakaraang interview natin, di ba, may survey na pinupulsuhan yung taong bayan ngayon, kung paano sila bumoboto. Kung ano yung mga nagiging problema sa perception nila sa mga kandidato. Ayan. Corrupt, magnanakaw, 'di ba? Maduga, may salita pandugas eh. Wow. Di ba? Nakakasakit mo naman tanggapan itang makanitang amano. Pero ito, mga kaibigan, dito sa mga nakikinig sa atin. Sumama kayo dito sa ating panayam kay Kuyang Amos. Student leader ka sa HOW. Shoutout mula pa mo rin kay Holy Angel University. Actually po, consistent po akong class president from high school to college, and then naging counselor po ako sa university, USC. So, Holy Angel University. So, parang naging experience na rin yung mga ko po doon during my school days, no? At kaya ako nabanggit yun. Shoutout sa mga students po ng Holy Angel. Holy Angel. Kaya ako nabanggit yun. Andito tayo, nakaharap tayo sa katotohanan. Talagang marami mga magpa-participate dito sa halalan na darating. Yes. Gen Z, malaking porsyento. Yes. Millennials. Ika, DJ Alex, na ka? Gen Z? Millennials. So, yan. Shoutout ka rin, kalupa kong Gen Z. Wow! Okay. At may problema tayong pinakikitunguhan. Sa totoo lang, doon pa lang sa interest nila na ganito, nakaka-boring kasi ang mga show nyo pag usaping halalan at pagkakausap mo yung mga kandidato, parang sasakita kang bulong kwayan, ngara. Makanano may pakitunguhan. Paano mo pinakikitunguhan itong kampanya ninyo? Lalo na, katotohanan makaka-boring, may papate kayo mo, nag-aaway lang kayo sa, may nagbabash, di ba? Patot-sadahan lang yan, may mga ganun Ayaw namin makialam, magulo politika. Paano mo pinakikitunguhan yung mga ganung kaisipan? Well, for the record, Sir Paulo, I never resorted to mudslinging, no? Parati lang ho naman tayong pag nangangampanya, it's all about the vision, which is to make Angeles City the best city in the Philippines. It's all about track record and it's all about platforms, no? It comes with the territory, yung mga botante, DJ Alex, yung parang minsan hindi na nila masyadong pinapansin yan. Pero it depends din po sa speaker. If you have a clear messaging sa mga botante, definitely marami pa rin botante, and I have faith in the voters na gusto pa rin ng mga botante na tumama sila ng mga lingkod bayan. Pero kasi, sorry if I will say this, no? May mga nanalo po sa national election na kumanta lang o sumayaw, binoboto na, no? Dapat po kasi i-level up po natin yung standard, no? Pagdating po sa kampanya para, Sir Paulo, magka-interest na makinig ang mga botante. Okay. Vice, ito po yung question, mula pagiging konsehal, ngayon po ay humahabol po kayo sa pagka-vice mayor. Do you think? Okay, mula po sa pagiging konsehal, humahabol po kayo sa pagka-vice mayor ngayon. Do you think ready na po kayo sa mga responsibility ng isang vice mayor? Well, of course, no. I have been in the office for more than half of my life, no. Naging 18 years po tayong head ng Lupaho, yung sa programang Pabahay. And then nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maglingkod for 9 years sa City Council. So, all of these things, it comes with the experience plus the wisdom. Yeah, it has prepared you. I'm turning 48 na rin po sa June So, hindi na rin po tayo ganun ka bata. Hindi naman tayo ganun katanda. Parang feeling ko, DJ Alex, nasa prime and premium age po tayo, no? At least for the next 3 years kung papalarin, no? On the go po tayo dyan.
Okay, nung kayo po ay nanungkulan bilang konsehal ng lungsod ng Angeles, ano po yung kinabibilangan ninyong komite? Medyo matindi po yung mga binigay sa akin. Yung una, yung Committee on Urban Poor. Okay. Alam naman po natin, di biro-biro po yung issue sa pagdating sa mga informal settlers. Yes. And then nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makasama po ang mga tricycle and jeepney drivers during my first and second term bilang chairman po ng Committee on Transportation and Public Utilities. No? Naging chairman din po tayo ng Labor and Employment, Culture and Arts. Tayo po naging author dun sa Kapampangan Language Ordinance, saka author po ng Ordinance Pupulning Banwa, recognizing our culture and arts advocates. No? So, yun nga, kasama na po lahat yan dun sa nabanggit kong 40 ordinances. And sa lahat po ng ordinansang inyong naipasa, saan po kayo pinaka-proud o yung pinagmamalaki ninyo? Top of the line dito yung sa solo parents. No? Okay. Kasi before I became a member of the council, wala man pong nakarecognize sa mga nag-iisang nagpapalaki sa mga anak nila, no, by reason of, namatay yung asawa, naghiwalay yung mag-asawa, etc. So, ang kwento dito, may lumapit na mag-ina sa akin. Hindi naman pupunta ang tao sa opisina kung walang problema. Dalawa po yung hiningin tulong. Isa, pabahay kasi nakatira siya sa ilalim ng Abacan Bridge. And two, may dalang reseta. Yung anak pala niya, Sir Paulo, DJ Alex, if I may tell this story. May backstory kasi itong solo parent May congenital heart disease yung anak niya, 12 years old na bata. So pinalapit ko yung bata. Sabi ko, boy, bakit gusto mong mabuhay? Kasi may tama na yung puso Sagot nung anak sa akin, Sir, kailangan kong mabuhay kasi hindi ko kayang iwanan ng mama ko kasi iniwan kami ng papa ko. Aro? So, parang yung mga kwento ng kwento ng totoong tao, di ba? Nabigyan po natin yung pamilyang yon, yung single mom na yun ng bahay sa NHA sa Palibutad Heights. But 2 months after bumalik ko yung mama, yung anak niya passed away. So, yun yung parang naging engine ko para gawin itong solo parents welfare ordinance na na-recognize po, umabot po tayo sa Kongreso tsaka sa Senado. No less than Senator Risa Ontiveros po adopted the provisions of the ordinance we had in 2014 in-incorporate po dun sa Expanded Solo Parent Welfare Act. Yeah. Okay. Noong January 2024, nagpahayag po kayo ng pagtutol sa paggamit ng mga programa tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at TUPAD. Ano po yung pangunahing dahilan ng inyong pagtutol dito? To be honest, I do not recall if recorded po yung opposition ko dyan. No? But if I may speak freely, I think the government should be consistent in making sure that Filipinos will have jobs rather dito sa mga tinatawag po nating ayuda, no? For me po kasi pag binigyan mo ng trabaho yan, sustainable yan pag nagkatrabaho. And more importantly, DJ Alex, instead na gamitin yung perang yan sa mga ayuda, bakit hindi na lang natin ponduan yung mga anak natin gusto makapagtapos ng kolehiyo? Para pag nakahawak na po ng diploma yan, definitely mas maganda po yung magiging future niya instead of the one-day distribution of the ayudas na hindi naman ho talaga sustainable ang magiging impact po niya sa mga buhay ng mga pamilya. Ako, nasubaybayan ko yung political career ni Consi Amos. Dito sa mga nagpapadala ng mensahe, hamis da kakanurening kaya katamon talatuki. Kasi siya yung, DJ Alex, siya yung very bold kapag may mga issue sa local. Noong panahon ng pandemya, nasubaybayan din natin yung issue dyan sa mga delivery o food delivery. Diba? Tsaka yung pagbukas ng mga church services. Ayun. So, nung pandemic. Talagang tumatatak sa kamalayan nitong ating mga kababayan, lalo na dyan sa Angeles. Tama na kapag kailangan mong magsalita, ikay nagsasalita. Pero eto, may isa sa mahiwagang tanong na iiwan ko bago tayo mag-commercial. Di ba? Dito sa iyong political career, tinagal kang mayor, tumakbo ka dating mayor. At ngayon, nakatingin sa iyo yung mga Angelenyo. Mayap, General o itong former PNP Chief Oscar Albayalde ang inyong sinamahan dito ho sa inyong
pagtakbo ngayong 2025 midterm election. Sasagutin ho yan, mga kaibigan. Ni Kuya Amos. Sa pagbabalik ng paglalahad sa 2025 Philippine Standard Time 4:35. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng 5.1 FM. Philippine Standard Time, 38 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programang Ang Paglalahad sa 2025. Boto mo, kinabukasan mo dito sa RW 95.1 FM. Kasama pa rin si Paulo G. Santos. Ayan, shoutout muna tayo dito sa ating mga followers. Saan, Paulo G? Sa Crossing. Naku, napakasarap po ng mga pagkain dyan sa Crossing. Sa siyudad ng San Fernando. Tingnan niya naman kasing Crossing yung siyudad ng San Fernando. At syempre dyan sa Angeles City na ay sisingal-ngaling bao na ninggain sisig. Ngayon, ang sisisigan natin ngayon, mga kaibigan, itong ating bisita, Amos Rivera. Okay, sundo tayo itang kukutang-kunan din. Tumakbo ka bilang alkalde. At ating kang followers. Pilan la rening tinakikike ka, may volunteer, pengampanyada ka, at sulaking 40,000 mahigit. Less than 50,000. Less than 50,000. Okay. At dun sa nakita mong takbo ng kampanya mo noon, marami ka natutunan. Yeah. Definitely. Pero kahit noon pang tumakbo ka, nakita ko yung anino ni General Albayalde na nagsasalita sa entablado mo. Anong nangyari? Pwede bang ikwento niyo sa amin? Bali may mutual friend kami ni General Albayalde, no? Yung naging kasama ko sa law school, no, si Attorney Van Mempin, no. Actually in 2022 siya pinamit na siya sa akin, and then sumama nga dun sa proclamation ko. Nandun ka nun and then nakapagsalita ng konti, pero nag-withdraw siya kasi before that may plan na siya dapat nag-withdraw siya kasi kulang yung yung preparation, tsaka hindi pa talaga kumbaga full support and decided yung mga anak niya. So yun, and then yun nga, tumakbo tayo for mayor, hindi pinala, then it's okay. Hindi naman lahat ng dinadasal mo ibibigay ni Lord, no? And then
Akala ko last na yan. Akala ko yung last na yung Bayong Angeles, no? Kasi to be honest, Sir Paulo, wala po ako talagang balak na bumalik sa City Council. Kasi I've been there for 9 years. Nakapag-author naman tayo. Nakaambag na tayo sa syudad. So I really thought na it was the last end of my career sa public service. And then, tumawag na naman si Attorney Van early last year. Sabi niya, let's meet up with General and then we talk, no? And to answer your question, napaka-gaan nung meeting namin when we met po. Kasi nag-click yung vision namin. Kasi kailangan may vision, no? Yes. Sir Paulo, DJ Alex, to be honest, nasubukan ko ng tumakbong highest position eh. Kumbaga kung hindi kami nag-click dun sa gusto namin, dun sa aspirations namin for the people in Angeles, I could have decided to not run o kaya tumakbo ka na naman ng mayor na katulad nung sa Bayong Angeles eh. Pero nakita ko yung intent niya kasi titignan mo on the psychological side. Inisip ko kung si General po, yung pamilya lang niya yung iisipin niya, yung sarili niya, hindi na niya kailangan pumasok dyan. Kasi nakapag-serve na rin siya for, I think, a little less than 38 years nung nasa ano po siya, no? Sa kapulisan, no? Kumbaga, naging 4-star na, naging chief PNP na. For me, parang commitment na lang for Angeles City yung decision niya, no? At least, matry man niyang lumahok, no? Pero then again, babalik din ako, kung hindi rin kami nag-click dun sa aspirations namin and vision, hindi talaga kami magsasama. Pero ang gaan nung naging culmination ng mga series of meetings namin. Okay, speaking of that vision, ano po itong vision ninyo na sinasabi ninyong nag-click kayo? Well, the vision is very simple, to make Angeles the best city in the Philippines because it has the potential. No, laki ng budget. Papakiklaro, make Angeles City the best city in the Philippines. Oh, itaas na natin yung vision, Sir Paulo. Ang ganda ng location, may mga infrastructure na existing, may airport, may Clark, but more importantly or most importantly yung mga tao. Paano naman tinanggap ng mga followers mo? Kasi yung mga naniwala sa'yo, pang mayor ka. Diba? Paano mo naman hinikayat yung mga followers mo? At paano ka naniniwala na yung mga followers mo noon, bumoto sa'yo, susuporta kay Jen? I honestly, I never dictate the people na naniniwala sa akin. No? Ang ginawa ko, pinaharap ko sila kay General Albayalde. Pinakinggan si General, and then I let them decide kung sasama kayo dito sa krusada namin. So, singit ka mo, DJ Alex, pagpaumanhin ho ninyo itong tanong na to. Pero sige mayap na mo rin, karatang confrontational kutang yan, akay mo la, asagot mo la. Paano ka ba namimili ng iyong susuportahan? Baga, kaya sabihan hanggang kay negosyo, mag-due diligence kang masalese, nga na when may track record, nano yung pangatao, nano nga buri mo ang General Albayalde? Mayap yung tekikyan mo. At ketang panwala mo, makanano yung ipanyambuti ni nga. I think this is beyond politics, no? For me, kailangan ng Angeles City ngayon isang tatay. Isang leader na may track record sa disiplina. Tingnan mo yung mga ibang bansa na babanggitin ko. Japan, Singapore, Dubai, China, etc. Kaya umaangat po yan kasi disiplinado yung mga tao. Kasi naniniwala sila na tama na ang isang gobyerno is maturuan yung mga tao na maging disiplinado. Case in point, ang daming Pilipino hindi marunong tumawid sa pedestrian lane. It's a basic law. Pero sadly, hindi natin nasusunod. Paano po tayo asenso? Okay, yun yung naging basis ko. Tsaka, Sir Paulo, who am I to judge someone na number one, dismiss yung kaso? If we're talking of yung mga allegations sa kanya. Hindi ako yung Supreme Court or whatever courts that may be na pag dinismiss na, plain and simple, dismiss na. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Pangalawa, for me actually, to know the person more, it will take time.
Hindi ko pwedeng mahusgahan si Sir Paulo na dahil lang sa pagmumukha mo, masamang tao ka na o mabuting tao ka na. Malalaman ko yan along the way. Yes. And considering this is the first time na lalawak siya sa politika, it will be unfair for me, kung hindi man ako kandidato, kunyari, botante ako, na isasama ko siya dun sa mentality na nabanggit ko kanina na, ay, wala yan, pare-pares lang naman yan, pag-upo niyan, magnanakaw lang yan. Pag-upo niyan, gagamitin lang yung mga taong bayan. Wala akong karapatan na mag-pass ng judgment doon kasi first time lumahok sa larangan ng politika si General Oscar David Albayalde. Yes. Okay, bago tayo mag-commercial break, katanungan po, Vice. Ano po ba yung nakikita ninyong pinakamalaking problema ngayon sa Angeles City? O pwede rin naman, saan po ba kayo nakukulangan sa kasalukuyang administrasyon? Kaya gusto ninyong kayo ay maluklok din? Well, number one, we have to promote transparency, no? Baka hindi alam po ng mga taong bayan dito, ang annual budget po ng City Government of Angeles is 3.2 billion pesos. So, kung nakaupo ka ng 3 taon dyan, meron kang 10 billion pesos to allocate this budget sa mga magagandang programa at mga projects na pakikinabangan po ng mga constituents, no? I do not believe the saying that money is the root of all evil. I believe that money per se is not bad kung gagamitin mo siya sa tama. It is the love for money na hindi tama, yung hindi mo pera pero pinag-iinteresan mo, no? Pag nag-promote ka ng transparency at may vision ka at may mga doable platforms ka, that will all come together. Plus, this is very important. Kailangan inclusive form of governance ang gagawin mo. Case in point, magtayo tayo ng sectoral boards. Health board, transport board, education board, kung ano man po yung mga programs na related dun sa mga sectors na yan, you have to invite the stakeholders na expert dun sa sector na yon para pag nag-craft ka ng policies or ordinances, you have to get their inputs. Bago mo, kung kahit ano man yan, kailangan ma-involve ang mga taong bayan dyan. That is also promoting transparency at the same time. So, kaya malagwat salita, balam sasabihin mo kanyan, ating problema kayong gaya. Ayan, retang metong karening at sitan mong People's Council yan. Balo kong malino kayong DILG. Yes. Meron dapat ganong tumitingin, konsultasyon, at doon sa usapin ng transparency, so far ba, ano bang nakikita mong issue dito na kailangang sagutin ng mga sino man na tatakbo o nangangako sa atin? Sir Paulo, when I decided to run way back in 2013, it was not about the other candidates. It was not about anong nagawa ng mga nakaupo o dating nakaupo. It was about the vision. Halimbawa, ngayon, I'm running for vice mayor. No? It was about me promoting this vision, promoting ourselves, offering our team na ito po yung pwede namin gawin, and then we will let the people decide. Okay, question pa. Ito, ang Angeles City po ay kilala sa pagkakaroon ng red light district kung saan may mga ulat ng prostitusyon at human trafficking kabilang ang mga menor de edad. May naipatupad na ba kayong ordinansa o programa upang labanan ang isyong ito, or kung kayo po'y maluklok, ano ang balak ninyo? It's the same platform when I ran for mayor in Bayong Angeles, no. Kailangan, there's no such thing as overnight change, no. Alam naman natin noon pa may prostitution na, no? Matagal na po 'yan, no. Magsisinungaling ako, DJ Alex, sasabihin kung pag-upo namin bukas makalawa wala na 'yan, no. Pero kailangan may gradual may gradual transition 'yan from this kind of industry. Eventually ang pangarap sana natin diyan magiging food strip po 'yan. Yes. Since although hindi binito po ni BBM yung culinary capital. No? Ang gusto po sana natin eventually maging food strip po yan, international and local cuisine, and then magiging family atmosphere po sana yung area ng field, sabi nyo. Pero at the same time, sabi ko nga, baka meron tayong zoning na part of it, medyo ilalayo lang natin ng konti. Doon naman sa, nabanggit mo nga, yung red light district na industriya. No? And eto, one more na lang. May mga ulat na tumataas po ang kaso ng domestic violence at diskriminasyon laban sa LGBTQ community sa Angeles City. Pabor ba kayo sa pagpapatupad ng mas may higpit na ordinansa o sapat na po sa tingin ninyong umiiral na batas ngayon? It is very important to create a multi-sectoral office in the City Hall.
yung mga sectoral representatives dapat po may mga desk yan. Para kung ano man po yung mga sinatawag nating disadvantaged group, mabigyan ho sila ng pagkakataon na yung programang kailangan nila to elevate the respectability ng grupong yun sa mga tao. Yun po ang kailangan natin tutukan. No? Alam natin may discrimination pa dito sa sektor na nabanggit ninyo. But kailangan kasi merong initiative mismo na gobyerno being mindful na ito mga tao din. Na hindi naman nila pinangarap na maging ganito yung sexual preference nila. At the end of the day, tao pa rin sila. Even yung mga kapatid nating Muslim, no? Et cetera. So, kailangan makreate natin yung multi-sectoral office. Okay. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:51. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 54 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad sa 2025. Boto mo. Kinabukasan mo, ito po si Alex Zambrano. Kasama pa rin dito si Paulo G. Santos. Alright, dito ho sa atin po mga nakikinig ho sa atin, gusto ho natin silang well-informed sila dito sa poder na iyong ina-applyan, Vice Mayor. At naturalmente, makikisama ka sa mayor mo. O sakali, ito'y hypothetical na question. Si Kong John, hindi mo ka-line up yung papasok. Paano mo patatakbuhin ng sanggunian? At kasi ito experience ng maraming Pilipino, hindi lang sa ibang bayan dito sa atin sa Pampanga. Oras sila may line up. Yung
yung power nung isa, nagkakabanggaan at doon nangyayari yung sinasabi ng yan ang problema sa politika pagka hindi sila magkaalyado, 'di ba? Ikaw, paintindi mo rin Manalbengen ni Kakatamong. Maunawaan nila ano ang poder ng vice mayor at ano yung mabuting politika dito sa usapin ng relasyon ng executive at saka legislative. Okay, on the legal side. Okay, to answer the question, actually po madali lang yan eh. On the legal side po kasi, it is written in the Constitution may separate branches of government, yung executive and legislative, no? Meron naman po tayong tinatawag na executive and legislative agenda, kung ano man po yung gusto ng executive at ang proposal ng legislative, pwede pong pagsamahan yan for the betterment of the city. Pangalawa, on the social side, immediately after the election, ang aking mantra po kasi, more on public service, less politics. Kasi tapos na eh. So, kumbaga, kung yung mananalo pong councilors na 10, vice mayor and mayor, hindi po magkakapartido, the quality of a good leader, Sir Paulo, is to unite the people. Agree. And one important na kailangan gawin dito after election, whether tinulungan ka binoto ka ng tao or hindi, dapat pag upo mo, tulungan mo siya. So, yun yung pong sagot ko, na hindi ko nakikita magiging problema yan. Basta naka-align lang na in the promotion of public welfare, na nasa Constitution naman yan. Yun yung embedded sa amin. I don't see any reason na hindi kami magkakasundo. Trabaho lang, walang personalan. Kasi alam mo, naisingit ko lang ito, no? Kasi ang bentahe ngayon, straight, pagka nangangampanya sila, straight po tayo, para straight sa progreso. Paano yun? Diba? Yun yung minsan na bentahe nung ilang mga... Well, it's the people's choice. No? At the end of the day, napaka-importante po nung application ng principle of checks and balances. No? Kailangan may minority, may majority. Okay. Alright, this time dadako na po tayo sa ating segment na for or against. Are you ready na po? Sige, ma'am. Okay. Are you for or against demolisyon ng mga pamayanan ng informal settlers sa Barangay Anunas? Are you for or against? Of course, against po. No? Matagal po tayo sa Lupaho. During our time po, wala pong cases of demolition sa Angeles po. Okay. Pag dagdag ng presensya ng pulisya sa mga nightlife area, kahit na maaring maapektuhan ang operasyon ng mga negosyo. Police visibility and yung mga roving na BPATs, no? Napaka-importante po sa peace and order, no? Ang pangarap po natin diyan is yung mga anak po natin, safe po sila kahit gabi pa naglalakad. Paglalaan ng mas malaking pondo para sa rehabilitasyon ng drug dependents kaysa sa pagsasagawa ng agresibong anti-drug operations. Doon po ako sa investment po sa rehabilitation. Okay. Pag-alis ng entrance fees sa lahat ng pampublikong pasyalan at museo sa Angeles upang hikayatin ng mas maraming kabataan na matuto tungkol sa kasaysayan at kultura. Are you for or against? If the LGU concern can subsidize the fees, much better po. But if the fees will be used to maintain yung mga facilities na yan, it will also be good for us. Okay, total ban sa fraternity hazing at iba pang mapanganib na initiation rights sa mga paaralan. Are you for or against? It has to be regulated po. No? There is a fine line respecting po yung identity ng isang non-government organization, pero may power din po to regulate ang isang gobyerno. Okay. Dito naman po tayo sa ating Fast Talk segment. Okay. Pipili lang po kayo ng isa. Trip incentive or cash bonus? Honestly po, kung pinag-uusapan yung nakaupo, hindi po ako active sa mga ganyan kasi it's taxpayers' money. So, parang feeling ko, ninanakaw ko yung pera ng bayan kung meron pong ganyan yung Hindi, pero kung personal lang po ito. Wow. Siyempre, kung ibibigay sa inyo, cash bonus or trip incentive? It has to be cash incentives para may flexibility. Okay. Domestic or international flight? Pag hindi mo pa naikutan ng Pilipinas po, dapat domestic. Okay. Coffee or beer? Coffee po tayo. Okay. Boxing or basketball? Avid fan po tayo ng Lakers, so basketball. And last question, slow or intense? Ano po? Sorry? Slow or intense? Depende po. Okay, eto.
Last question na lang po tayo. Sige, Bakna. bakit kayo po ang dapat iboto? Well, for one po, no, sa ating mga kababayan po, no, sa track record po, I think hindi po kayo mapapahiya sa akin. But more than the track record, yung pong intention. Hindi na, tingin ko po, I will never underestimate the wisdom of the voters po, no. Tingin ko po with this interview po, and thank you sa programa nyo, malalaman at matutukoy po ng mga botante kung yung kandidato po sincere at malinaw yung kanyang plano sa pagtakbo, no. And I think with these two, with my age also, I think hindi po kayo magkakamali sa akin, no. And with all modesty po, ang dami ko pong gustong gawin. Actually, exciting yung mga gusto kong gawin, pero kulang lang yung oras. Maybe some other time, mas malalaman nyo po in details kung ano po yung magiging plano po natin. God willing, no, kung papalarin po tayo sa tulong po ng mga tao po sa Angeles City. Again, I hope I serve justice, no, with your invitation po. Napakalaking bagay po na may ganitong programa para po at least mabigyan ng pagkakataon yung mga kandidato na mas makilala nyo po sila. Again, to all Angeleños po, magandang hapon po sa inyo lahat. Alright, at dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Atin pong nakapiling sa loob ng isang oras si Aspiring Vice Mayor Amos Rivera ng Angeles City. Vice Mayor, maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa RW 95.1 FM. Ayun mga kaibigan, at may tapatang bayan tayo at plataforma. Kung nabitin ka dito, meron pa tayo doon. So maraming salamat sa iyo, Amos Rivera. Ayan, shoutout dito ho sa mga followers ho natin na tumutok hanggang sa dulo ho ng ating programa. At nasa 10 episode na pala tayo, DJ Alex. At ang daming nabibigyan natin ng inspirasyon na sila ho makinig. At totoo, hindi kahit ho natin lahat dito pong ating pong mga followers na maging matalino ho tayo sa pagsiyasat. At higit sa lahat, mapakita ho natin ang tunay na diwa ng pagmamahal sa bayan ngayong election 2025. Ang inyong lingkod, Paulo G. Santos ng CLTV 36. Maraming salamat po. At ako naman po si Alex Sembrano. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta sa Ang Paglalahad 2025. Abangan muli ang ating programa sa Webes, March 27, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM. Nasabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM.